G, dalawang linya na pwede mong gamitin para makilala at makuha mo ang tunay na babae na gusto mo. Hindi yung babae na basta pwede na, o sabihin nating babae na sabihin nating tinitiis mo lang o naipakilala lang sa iyo, kundi yung tunay na babae na gusto mo. Yung sabihin nating nakakasalubong mo o bigla mong nakita sa kung saang lugar man, kaso hindi mo makilala dahil nga hindi mo alam ang sasabihin mo. So, ito yung dalawang linya na pwede mong gamitin para makilala mo ito, mailabas mo ito, at magawa ninyong dalawa yung bagay na dapat na ginagawa ninyo sa loob ng kwarto nang kayong dalawa lang, nang naka-lights off o naka-lights on. Okay, depende na yan sa preference mo. Ngayon, ano ba tong linya na ito na gusto kong ituro sa inyo para magamit ninyo sa pang-snipe at pangingilala ng mga chicks sa labas? Well, yung unang linya na pwede ninyong gamitin as long as kaya mong magkaroon ng masculine frame, sabihin nating tama yung pananalita mo, yung body language mo, masculine, okay? As long as ganyan ka, then pwede mong kilalanin yung babae sa pamamagitan ng kunyari sabihin natin kakilala mo siya. Okay, pwede mo siyang tawagin sa pangalan niya o sa pangalan na iba, o kaya sabihin natin mga pangalan na inimbento mo lang. Like for example, may nakita kang babae, tapos type mo at naglalakad siya ngayon o nakatayo siya kung saan man. Pwede mo siyang tawagin na Ana kahit na hindi naman Ana yung pangalan niya. Okay, sabi mo, "Hey, Ana, kamusta?" Okay, magulat siya, "Ha? Ana? Hindi naman Ana yung pangalan ko." "Oh, I thought ikaw si Ana eh. By the way, ano palang pangalan mo?" "My name is Josh." Ganun, okay, sabi mo, "Oh, by the way, my name is Josh. Ano bang pangalan mo?" Ganun, okay, dinalaman mo na yung pangalan niya. Okay, parang ang nangyayari lang yan ay nagpe-play dumb ka. Okay, kunyari, ano ka, tanga-tangahan ka. Okay, pero hindi ka tanga, hindi ka magmumukhang tanga sa kanya. Yun nga lang, parang ang dating parang naanluam ng konting acting ito Ang dating ay parang, sorry, hindi ko alam na hindi pala ikaw si Ana. Akala ko si Ana ka. Anyway, kung hindi ikaw si Ana, anong pangalan mo? Ako nga pala si Josh. Okay, ganun, umaga, di ba? Ana, kamusta? Minya, Ana, hindi ako si Ana. Do I know you? Sabi mo, actually, I'm not sure na ngayon kung magkakilala tayo. Pero, by the way, my name is Josh. You, what's your name? Ganun. Akala ko kasi si Ana ka eh. Yung kakilala ko, yung nakilala ko nung nakaraan sa Boracay. Ganun. Medyo pasikat ka ng konti. Medyo pasiklabi mo ng konti. Hindi mo naman kailangan sabihin na Boracay talaga. Pero mag-isip ka ng bagay na pwede magpapogi sa iyo noong time na nakilala mo si Ana. Kasi ang gusto kong mangyari sa umpisa pa lang, malaman niya na kaagad na may tira ka o high value na lalaki ka. Okay, so magtanong na, sino ba kasi si Ana? Sabi mo, ano yun, yung babae na nakilala ko sa Boracay nung last month na nagpunta ako doon. Actually, kamukha mo siya, that's why I approach you. By the way, my name is Josh. You, what's your name? Ganun, no? Sabi mo, by the way, ako nga pala si Josh. Ikaw, ano bang pangalan mo? Di ba may connection na kayo kaagad kasi matatawa siya, matutuwa siya dahil gagaan yung loob niya dahil kahit paano nakakatuwa yung sitwasyon. Okay, mas madali ngayon siya makilala. Kasi, alam niyo mga G, may mga nagtatanong kasi sa akin mga kalalakihan ng mga lines na pwedeng gamitin. Actually, ako pag nangingilala kasi ako ng babae, ang madalas ko lang gamitin is, "Hi, what's your name? My name is Josh." Okay, "Hi, my name is Josh. What's your name?" Yan lang talaga. Kaya minsan tinatagalog ko. Yan lang talaga madalas ang ginagamit ko. Pero para maging komportable yung iba, ito kasi dati ginagamit ko itong mga to, para hindi kahit paano parang mahirapan sila na ganun lang kaiksi yung linyang sasabihin mo. Dahil tandaan nyo, sa totoo lang mas effective ang isang bagay kung konti lang ang sasabihin mo. Pero kung gusto mong sabihin natin kahit paano makabuelo dahil bago ka pa lang, actually kahit di ka na bago, pwede mo pa rin namang gamitin to at effective talaga ito. Malulus talaga yung babae, tapos ikaw mailulus mo rin yung sarili mo, tapos mas magiging komportable kayo sa pakikipag-usap sa isa't isa. Kasi nga, sinimulan mo ito sa isang bagay na magaan, which is actually calling her Ana. Okay? Sa mga oras na hindi naman siya si Ana, di ba? So matatawa ngayon siya, hindi ako si Ana, parang ganun. Okay, then if you're not Ana, what's your name then? Ano pangalan mo? Di ba? Sasabihin niya, pangalan ko is Rochelle. "Oh, hi Rochelle, my name is Josh. By the way, taga dito ka ba?" Sabi niya,
Hindi eh. Okay, sabi niya, taga dito. That's why I thought you're really Ana. Kasi si Ana, sabi niya, is taga QC din siya. Kaya pwede sabihin, I see, hindi nga ikaw si Ana. Kasi si Ana, taga QC siya eh. So, since you're from here, then you're not Ana. Anyway, what's your contact number? Okay, sabi mo ganun, what's your contact number? Para saan? Bakit may hiningi yung contact number ko? Let's hang out sometimes. Tayo? Labas tayo. Taga dito lang din ako eh. May alam akong masarap, magandang lugar na sobrang sarap ng food. Tara, try natin. Sama ka sa akin. O, try mo. Ganun sabi mo. Sabi mo, tara, sama ka sa akin. Okay doon, para matry mo. Sabi mo ganyan. Okay, mag-compose kayo ng mga ano ninyo, mga lines ninyo na pwede nyo maging guide o pwede nyo maging cheat sheet. Okay, na ma-review ninyo o masasanay ninyo, matitrain ninyo yung sarili ninyo para pag may kausap na kayong babae, mas madali ng nakipag-usap kasi nga na-train nyo na yung sarili ninyo o nakatatak na ito sa utak ninyo. Okay, so again, mo, Ana? Sabi niya, I'm sorry but I'm not Ana. Oh, I see. By the way, my name is Josh. What's your name then? Sabi mo, hindi pala ikaw si Ana. Anyway, ako pala si Josh. Ano bang pangalan mo? Sabi mo ganun. Ayun, pagka sinabi niyang, ay, hindi pwede. Sabi mo ganun. It's okay. Sabi mo, akala ko lang naman si Ana ka. Anyway, it was nice talking to you. Or sabi mo, anyway, thanks. Tapos bounce. Okay, sabi mo, akala ko lang naman ikaw si Ana. Anyway, ingat. Salamat. Tapos bounce. Okay, sabi mo lang, okay, no problem. Tapos bounce. Ganun. Pag ayaw. Okay, pero pag kumagat, then gawin niyo yung mga sinabi ko kanina. Yung sinabi niya, di ako si Ana. Okay, din kung hindi ikaw si Ana, anong pangalan mo? Sabi niya, ako si ganito. Oh, ako naman si Josh. Taga dito ka ba? Hindi ako taga dito. I see. Kasi sabi ni Ana siya, taga dito siya sa area. So that's why I thought ikaw si Ana. Anyway, I have to go. May gagawin pa din kasi ako. At nakita ko rin na medyo busy ka. What's your contact number? Anong ganun? Anong contact number mo? Anong ganun? Anyway, kailangan ko na umalis kasi may gagawin pa din ako eh. Ano nga ang contact number mo? Bigay mo yung cellphone mo. Sabi niya, para saan? Let's hang out. Sama ka sa akin. May alam akong okay na lugar. Usap tayo. Ano mo sa akin ganun? Sabi niya, pero hindi ako si Ana. Okay lang yun. Walang problema. So, bigay niya yung number. Pag binigay na yung number, bounce ka na. Ganun lang kabilis. Yun yung first, okay? Pretend na kakilala mo siya. Well, actually, yung pangalawa, ganun din halos yung gagawin mo. Magpapanggap ka rin na parang kakilala mo siya. Hindi ka naman nagpapanggap sa personality mo, pero ibig sabihin ko, yung approach mo sa kanya, kumbaga, i-covert natin, itatago natin. Ipapakita natin na hindi yon sinadya. Okay, na, ano nga, kumbaga, parang kakilala mo siya. Okay, kumbaga, parang konektado kayong dalawa. So pala, by the way, wag ninyong kakalimutan na laging kamayan yung babae. Okay? Once na na-introduce mo na yung sarili mo sa babae, iabot mo yung kamay mo. Matter of fact, may mga times mas maganda kung sa umpisa pa lang, habang naka-eye contact ka doon sa babae, ay inaabot mo na yung kamay mo habang ini-introduce mo yung sarili mo sa babae. Okay? Dahil para nang sa gayon ay maramdaman niya na may connection kayong dalawa, o para makita mo na rin kung talagang interesado ba siya. Dahil kung hindi siya interesado, kamay mo pa lang hindi niya nahawakan. Okay? Hindi na siya makikipagkamay kaagad sa'yo. Doon pa lang makikita mo na kaagad. So, why waste time? Okay? So, huwag kalimutan na kamayan ng tama ang babae. Pero huwag mo ring hawakan na matagal yung babae. Baka mamaya sa sobrang lupit ng babae, ay hawakan mo na ng matagal yung kamay ng babae para lang madama siya. Huwag, magmumukha kang weirdo doon. Kahit nasabihin nating mga ano lang, mga siguro 2-3 seconds, ganyan. 1, 2, 3, tapos bitaw na kaagad. Hindi kailangan matagal. Okay? Pero may mga times, okay din yung tagalan mo ng konti yung hawak ng kamay sa babae. Pero sa moment na ito, hindi yun yung time para, hindi yun yung tamang timing para dyan. Okay? Sa club, pwede yan. Pag may nakilala ka, habang nagpo-flirt siya sa'yo, lumalandi yung babae sa harapan mo, pwede mong gawin yun sandali. Okay? Kahit mga sabihin natin, mga 10 seconds, ganyan. Minsan, maabot pa nga 20 seconds. Depende sa pag-uusap yan. Depende sa sitwasyon. Pero sa sitwasyon na ito, maganda kung sandali mo lang kakamayan yung babae. Okay? Sandali lang. Abot mo yung kamay mo. 2 seconds lang, bitaw. Tapos sabihin mo na yung mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Okay, so yung pangalawang linya o strategy na pwede mong gamitin para makilala yung babae na tunay mong gusto ay yung walang iba kundi yung kikilalanin mo na muna siya. Tapos kapag ka nagtanong siya kung bakit, sabihin mo sa kanya na matagal mo na kasi siyang nakikita kung saan-saan. Kaya ngayon, inalam mo na kung anong pangalan niya. Okay? Kumbaga, ipaparamdam natin sa kanya na para bang may connection kayo o nakadestin ka para sa kanya. Okay? Na kumbaga, matagal na tayong pinagtatagpo. Ngayon lang kita nilapitan kasi nga
madalas na kitang nakikita o para bang may sign na ipinaparamdam sa akin. Pero hindi yun yung sasabihin mo sa kanya, yun lang nga ipaparating mo. Kaya nga, kikilalanin mo muna siya, kakausapin mo muna like, hello, my name is Josh, what's your name? Okay, eye to eye contact, okay? Tamang body language, masculine frame, okay? Tapos yung boses dapat buo, okay? Pero hindi mo kailangan dayain yung boses mo. Babaan mo lang, tapos seductive lang dapat yung facial reaction mo, tapos eye to eye contact. Sabi mo sa kanya, hello, my name is Josh, what's your name? Okay, sabi mo, hello, anong pangalan mo? Ako pala si Josh. Okay, hello, ako pala si Josh, anong pangalan mo? Okay, hello, anong pangalan mo? Ngayon, pag tinanong ka niya, dito na papasok ngayon yung line na ituturo ko sa inyo. Pag tinanong ka niya kung bakit, sabihin mo ito sa kanya. Alam mo, matagal na kasi kita nakikita. Hindi ko lang matandaan kung saan yung mga lugar na yon. Pero, ilang beses na kitang nakita, kaya sobrang pamilyar ng mukha mo. Kaya nilapitan na kita ngayon. So, ano bang pangalan mo? Ayan. So, dahil dyan, sa sitwasyon na yan, of course, malulus yung babae kasi isipin niya, matagal na niya ako nakikita, hindi kaya destiny na to, o kaya hindi kaya ito na yung the one, ito na yung lalaki na para sa akin, o kaya meron kayang sign na nagsisend ng message sa akin o nagbibigay ng mensahe sa akin na dapat ito yung lalaki na anuhin ko, di ba? Kumbaga, meron kaming something spiritual and something emotional o romantic na connection itong lalaki na ito. So dahil doon, makakatulong ito para gumaan yung loob mo o mapadali yung trabaho mo. And also at the same time, malaki ang maitutulong nito para hindi mahirapan yung babae na makipag-usap at makipagkilala sa iyo. Ibigay yung pangalan niya at yung contact info niya. Ngayon, kailan mo kukunin yung contact info? Pagka binigay niya na yung pangalan niya. Pag binigay niya yung pangalan niya, sabihin mo, okay, by the way, I have to go. Pero bago ako umalis, bigay mo na rin sa akin yung number mo. Kaya habang sinasabi niya yung pangalan niya, by the way, what's your name? Sinabi niya, Christine. Oh, Christine, what's your contact number? Pag tinanong niya, bakit? Let's hang out sometimes. Marami akong lugar na alam na, na cool. Sama ka sa akin. No? Marami akong alam na magandang lugar. Sama ka sa akin. Try natin yung food doon. Gano'n, okay, try mo yung food doon. Sama ka sa akin. Gano'n, okay. Sabi mo sa kanya, matagal na kasi kita nakikita. So, why not? Let's hang out sometimes para masubukan natin kung bakit ba nangyayari ito? Di ba? Bakit ba madalas kita nakikita? Gano'n. Sabihin mo lang sa kanya na gano'n. Gamitin mo yung sitwasyon na iyon. No? Yung gano'ng klaseng sitwasyon na kasi matagal mo na siyang nakikita o madalas mo siyang na kakasalamuha na kasalubong. Kaya gusto mong lumabas kayong dalawa dahil baka pinagtatagpo nga kayo ng panahon. Pero hindi mo sasabihin yun. Yun lang yung paglalaruin mo sa utak niya. Dahil sa oras na marinig niya yun, since babae yan, emotional at sabihin nating mahilig mag-wonder yan o madalas gumagamit ng pag-iisip niya yan pagdating sa mga bagay-bagay na katulad ng romance, okay? So, ang mangyayari niyan, mag-i-imagine yan, magpa-fantasize yan na kumbaga meron ba kaming connection nun? Mag-iisip yan. Hindi kaya siya na yun? Okay? Kumbaga, bakit kaya yan? Daming tanong sa utak niya dahil nga sinabi mo sa kanya na ilang beses na kayo nakita. Ngayon, pag tinanong ka niya kung saan mo siya mga nakita, sabi mo, hindi mo lang matandaan. Pero sigurado ka na ilang beses mo na siya nakita sa buhay mo. Okay? Sa kanya, ilang beses na kita nakita. Actually, kung matatandaan ka nga, last 2019, nakita rin kita eh. Tagal na nun, di ba? Tapos nakita kita ulit ngayon. So, yun ang rason. Kaya, kinausap na kita at inalam ko yung pangalan mo. Di ba? So, magtataka ngayon siya kasi may mystery, di ba? May mysterious na, na connection kayong dalawa. Bakit lagi mo siya nakikita? Ba't lagi siya pinapakita sa'yo ni God? Hindi kaya dahil, ikaw na yung the one, ikaw na yung magiging tatay ng mga anak niya, di ba? Well, yung pagbubuo ng bata, siguro magagawa natin. Okay, yung pagbubuo ng bata. Pero wala naman tayong bubuuin. Pero yung maging tatay ng anak niya, wala pa yan sa mga, natin, priority natin. Okay, so yeah. Yun yung dalawang linya na magagamit ninyo pagka nangilalakay ng babae para makagaan o mapadali yung trabaho ninyo. And also at the same time para mapakagat natin ng mas sigurado yung babae. Dahil sa mga moment na yun,
Pagka gano'n na yung babae, nagbigay na ng number, nagbigay na ng pangalan, ibig sabihin interesado na siya sa'yo, pumasa ka sa minimum looks requirement niya, ibig sabihin attracted din siya sa'yo. Hindi lang natin alam kung gaano kataas yung level na yun, pero kung mababa man yung level na yun, maniwala kayo sa akin, dahil doon sa sinabi mo na yun na ilang beses mo na siya nakita, tataas yun. Kaya pag nagyaya ka ng date, since may curiosity doon, malamang sa malamang a-attend yung babae, kasi nga isipin niya, bakit matagal na kaming pinagkikita ng panahon nitong lalaki na ito? Anong meron dito sa lalaki na ito? So dahil doon sa intriga na yon, dahil doon sa mystery na yon, malaki ang chance na lumabas kayo, magaling ka sa game. Di ba, natuturuan kita ng game. So ano mangyayari? Pag nag-game mo ng tama yan, yung babae na kinilala mo sa labas, panigurado, siya makakatulong sa'yo para labas ka. Okay, para labas ka. Okay, so yung babaeng nakilala mo sa labas, siya na magpapalabas. Okay, so again, yan yung dalawang lines mo gagamit ninyo. Mag-ingat kayo, unahin ng grind and purpose, self-improvement, at yung pag-abot natin sa tunay natin potential. At huwag kakalimutan na safe X is the best X. Enjoy! Stay!